Si Lenny, dumiling yan sa kuko. Kami naman ni Castro, may babala sa'yo. Bumalik na kayo sa bundok. Apo Potski, mamala. Yan. Boss Badong, wala daw pondo para ayusin ng San Juanico Bridge sa Leyte. Simple lang po yan. Hindi po sila naglagay ng pondo. Sino po ba mga congressman dyan sa Leyte? May kakilala akong congressman na taga Leyte. Ang dami pong pinakawalan ng pondo. Sino po? Si Romualdez. Taga Leyte pala si Romualdez. Hindi nyo po pwedeng sabihin Ako po, kaya nga kay gobyerno, di ba? Hindi nyo po pwedeng sabihin, pasensya na kayo, hindi natin maayos yan kasi walang pondo. Sino ba nagpopondo? Gobyerno. Ang problema, yan Leyte, yung mismong kinatitirikan yan, nariyan po yung congressman na pinuno ng mga congressman, tagapagbigay ng mga pondo kung saan-saan. Naalala nyo? Gumagano sa ibang lugar, tapos sa sarili niya, hindi niya mapondohan. Ano namang klase yan? Hindi nyo po yan. Hindi nila pwedeng sabihin na, katulad niyan, peste. Miski po mga kababayan nila, peste na tingin sa kanila. Bakit hindi pa nakulong? Nakulong na po si Dilima. Si Castro po ang bakit. Kasi po si Castro meron po siyang pinayagan po anong tawag doon? Piyansa. Minakaw na nilang budget para dyan kaya wala na. Paano? Ang inaatupag nila ayuda ng ayuda. Ayuda. Safe move na si Quezon, Sir Bads, para sa next election kaya ayaw niyang matuloy ang impeachment. Actually, ang sinisafety niya, yung mga amo niya. Kasi ito po ang mangyayari pag nag-impeachment babagsak po yung ekonomiya natin. Maniwala kayo sa akin. Sino pang investor dito? Vice President? Ini-impeach ng mga kakampi? Nililitis? Tapos tanungin mo yung tanong. Alam mo po, yung mga Amerikano at iba pang bansa, alam nila yung ibig sabihin ng confidential. Bakit ba dinimanda yan? Kasi confidential pa, gustong alamin ng mga tao. What? Do they know the meaning of confidential? Dapat may nagbablog dyan sa San Juanico Bridge para malaman kung tinatrabaho na ba yan ng tama. Cut bit. Wala nga raw pondo. Taga-Leyte ako pero nasusukan na kami kay Tambaluslos. Sabi ni Soto, lahat ng hindi pinasa ng 19th Congress, pagdating ng 20th Congress, burado na lahat yun. Kahit daw yung nasa lamesan na ni BBM, i-refile daw lahat yun. Kaya hindi talaga makakatawid yung impeachment. Ang magpapasya po kung makakatawid o hindi, yung pong 20th Congress, hindi po pwedeng sabihin ng 19th Congress, sinimulan namin to, ituloy nyo. As good as wala na po yan lahat. Kaya makakalaya na si Grijaldo. Dahil yung impeachment power nila hanggang 19th Congress lang. Yoli Brigola, dapat lahat ng confidential investigan. Correct. Kung yun nga, di ba, matagal na sinasabi yan. Bakit dalawang confidential fund parehong hawak ni BP Sara lang ang investigahan nila? Obvious na obvious kasi yung mga congressman. Dapat man lang, meron man lang kayong kinuha mula sa iba para, hindi random kasi yan. Dalawa lang po ang inimbestigahan na confidential fund. Sa DepEd at sa Office of the Vice President. Ba't babagsak ang ekonomiya, Kabadong, wala rin namang investors? Yun na nga, lalong walang mag-invest.
Dahil panay politika. Tsaka, alam niya, diversion din yan. Tignan nyo, ang pinag-uusapan na natin ngayon, yung delay ng impeachment. Nakalimutan na natin pag-usapan na niretain pala lahat ni Marcos, halos lahat. Halos lahat ng pinag-resign niya, niretain niya rin. Ano yung sinasabi nila na recalibrating yung meron silang termino eh. Yung parang bago tayo dahil si Minardo, ano na nga apelyido ni Minardo? Guevara. Minardo Guevara lang naman ang gusto niyong tanggalin eh. $7 billion daw yung pondo, Boss Buds, pero walang progreso. Yung 7 billion sa San Juanico, wala talagang maasahan. Guevara. Like Dan, Boss Buds, yan. Mamaya po si Bisdak Pilipinas at saka si Brothers Travelers ang bibida sa Birada Aguila. Yan. Ako po sa Biyernes na ulit. Nakikita ko na yung mukha ng mga congressman. Puno sila pagalitan ni Senator Marcoleta. Paano sila pagalitan ni Senator Marcoleta? Parang si Miriam, di ba, pinagagalitan niya yung mga prosecutor. Yun po mangyayari dyan, pagpalpak eh. Di ka na umuwi, boss. Good morning, Sir Buds, watching from Hong Kong. Di ka na umuwi, boss. Yan. Ano yan? Scale o timbangan na kailangan i-recalibrate. Pinagluloko lang nila mga loyalista nga. Sa papel lang yan, 7 billion. Wala talagang pondo. May pondo pala yung San Juanico Bridge na. San Juanico ba yung pinag-usapan yung 7 billion? May pondo pala. Ang tanong, nakakarating ba? Yung nakahabol pa sa live mo, Boss Buds. Yan, Pinay in Minnesota. Mabuhay kayo dyan. Oy, huwag kalimutan mga kapatid, paalala natin, mag-likes po kayo. 440 lang, 1,000 tayo. At pwede rin kayo magpakape. Yun ang importante. Yun ang importante sa lahat eh. Pwede kayo magpakape. Teka lang, palobat na ako. Saan na ba yung aking saksakan? Yung saksakan. Baka biglang mamatay lang, sayang. Comment. Morning, Sir Buds. Sabi ni Mern, yung pondo ng San Juanico parang pondo lang ng flood control. Ang laki-laki po ng tulay na yun, di ba? Pinagmamalaki pa naman nila yun. Dahil yun ay gawa ng tatay niya. Morning. Pati mayor ng Tacloban, di alam kung may study ginawa sa San Juanico, sir. Mayor ng Tacloban, Romualdez din. Kapatid ni Martin Romualdez, nagreklamo na din tungkol sa San Juanico Bridge na yan. Ayan ang mga bagay na wala kayong kalusot-lusot eh. Presidente yung pinsan mo. Ang speaker, nariyan sa Leyte, taga Leyte. Pinsan ng speaker,
presidente ng Pilipinas. Ang pondo, ano sabi ni VP Sara, kontrolado ni Speaker Martin ang pondo ng Pilipinas. Tapos hindi mapaayos ang San Juanico Bridge. Boss Badong, na-lex na po. Tapos na yung impeachment, sinadya ng admin yan kasi lalo lang silang mababaon sa kayan. Yan ang totoo, Chris Orsenia Alberta. Correct. Totoo po yan eh. Kasi sabi nga ni Marcoleta, ituloy niyo impeachment na mapahiya kayo. Galing po sa Congress si Marcoleta eh. Alam niya po yung sinasabi niya pag sinabi niyang merong palpak dyan sa proseso ng pagpapa-impeach ninyo. Alam nga naman hindi niya expose yan. Siya judge. Di ba? Judge po siya eh. Binabalaan na sila ni Marcoleta. Correct. Nadaanan namin yan isang Juanico Bridge last February. Nagbakasyon ako sa Pilipinas, nag-driving kami. Maganda dahil well-known ang bridge na yan. Sir Buds, gaya ng sabi ko, 1 hour before starting your program, dapat nakaset up na lahat. Okay na yan, Raymond Swason. Alam mo, hindi mo pwedeng iset up ang lahat dahil wala naman talaga. Mga tao lang ako, hindi po ako studio. No? Kung minamasama mo na nalobat ako, huwag niyo nang problemahin yan. Nagsasabi lang po ako, hindi po pang studio tong setup. Nasa hotel ako ngayon, dahil meron akong program 2 araw magkasunod sa SMNI. Wala po akong sa gustuhin ko mag-set up. Pangkabi, Boss Buds. Thank you very much kay Noel Abalos. Tuloy kaya ang kasong conditional threats na filed ng NBI against BP sa prosecutor's office? Hindi ko po alam kung tinuloy po nila. Baka i-postpone ulit ni BBM yung rehabilitation ng San Juanico kasi maraming maabala. Palakpakan naman gaya sa EDSA rehabilitation program. Palagi kami dumadaan doon, parang okay naman nung March lang. Castro ang kulto. Boss, anong channel yung Birada Aguila? Birada Aguila po sa YouTube. Ito po ang kanilang channel. DZAR 1026 News. Yun po yung pamagat. DZAR 1026 News. Yan po yung YouTube name. Merong gumaya sa Birada Aguila eh. Nagtayo ng sarili. Hindi po yun. Panay nagawa ni Castro at Ontiveros, halata na ang gusto nila parehong pahiyain si Sara at si Marcos. Si Kiss tatakbo yan sa 2028, malamang. Malamang po dahil matatapos na term niya. Boss Bad, si French Castro ay child abuser at si Arnold Clavio ay child molester. Ginaya ng vloggers ni BBM ang Birada Aguila. Titulo naman nila ay Birada Buhaya. Pangkape tinapay. Nako, iba na yung Bambabi. Kape tinapay, lamayan na yan. Thank you very much, Bambabi, sa pangkape at patinapay. Boss Buds, PRRD supporter ako. Sumagi man lang ba sa isip na baka Sarsuela lang ang awayang Marcos Duterte? Diyos ko naman. Wait. Yan ba naman inimpeach ka? Gusto ka ipatanggal bilang Vice President? Nakakulong po si President Marcos. Sa tingin nyo, Sarsuela pa yan? Kunwari yan yung kulong? Kayo naman, alam nyo po yung mga Sarsuela, yung salitaan lang. Ang Sarsuela, ibig sabihin, palabas lang, di ba? Sa tingin nyo, palabas pa yan? Nakakulong na yung Tatay Digong namin. Yan yung nakakaasar ng mga tanong eh. Paano nyo nalaman hindi, ibig sabihin, it's a prank lang yan. Sasabihin ni Duterte, after ng 1 taon, it's a prank. Hindi po,
Ewan ko kung saan nanggagaling yan. Paano nyo na po naisip na palabas lang to lahat? Yung kinulong si Tatay Digong palabas? Puta. Saan ba kayo nakatira? Wala ba kayo sa mundo? Sir, kayo lang ang inaabangan ko sa Birada Aguila. DZAR. DZAR po, hindi DZER. DZAR. Baliw ba yung nagsabing Sarsuela? Tama, political survival ginagawa ni Quezon. Ipadampot mo nga kay Tory ang nagsabing Sarsuela para matauhan. Hindi po Sarsuela yan. Daming galit na. Ewan ko kung anong ibig nyo sa Sarsuela. Baka hindi nyo po alam yung ibig sabihin ng Sarsuela. Sa termino ngayon ng mga kabataan, it's a prank. Ganun po yung Sarsuela sa mga hindi po nakakaalam. Ano yan, lalabas si Tatay Digong, it's a prank, kunwarian lang to. Hindi ko maintindihan kung paano nyo naisip yun. Mayroong papayag na kunwarian, kunwari magpakulong ka Digong. Ha? Kunwari magpakulong, putang.